Hello po mga kabayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po makapanood itong video na to. Kung anumang oras niyo mapanood ito, magandang araw man, gabi man. Una sa lahat, shout out ko lang ang mga PB team lahat. Yung mga team ng Pugong Biyahero, yung basta lahat-lahat na yung sa Abra, at saka dyan sa Davao na pinangungunahan ni Sir Paul. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na pala Sir Paul ha. Hindi pa kasi ako marunong gumawa ng thumbnail. Kinuha ko lang yung screen ko lang yung thumbnail mo. Yun ang ilagay ko kasi hindi pa ako marunong hindi pa ako marunong gumawa ng thumbnail. Pasensya na. I-comment mo na lang kung kasi kung hindi pwede, i-delete ko lang din tong video. Gumawa nga pala ako nitong video na ito. Totally, hindi talaga ako nakikisaw-saw eh. Hindi naman talaga ako kung iisipin nga nating mabuti, sa tagal ko nang nanonood kay Sir Paul, simula pa nung nag-umpisa pa lang siya, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Sir Paul ha, yung video mo na nag-viral noon dito sa may North Cemetery, may laluma ata yun, yung nag-clearing operation na may nagwawalang babae na akala mo siya may-ari ng sementeryo. Doon kita doon kita na umpisahan na subaybayan simula noon hanggang ngayon. So sa tagal ng panahon noon, kasi dito ka pa sa Maynila noon, ni minsan hindi nga ako nagko-comments. Nag-comment lang ako isang beses nung bago lang nung nangyari yung landslide sa diyan din sa Davao. Nung nakaraang linggo lang ata yun, kailan yun. Ito kasing issue ngayon, yung nagkaroon ng problema sa niyo. Dahil ang pagkakaalam ko, ang Pugong Biyahero team talaga ay napakatahimik, walang gulo. Kasi sa tagal ko nang nanonood sa inyo, wala kayong issue ng anumang issue. Ang napansin ko lang noon, yung ninakaw yung video. Yun lang. Yun lang ang ko. Sa ibang wala talaga. Totally wala. Ngayon, pagpasensyahan nyo na ha, makikisaw-saw na ako. Medyo nakakasama kasi ng loob. Sa totoo lang. Kasi, pasensya na ha, para sa'yo, Mambit, didiretsuhin ko na. Yung pinanggalingan lahat niyan, kung bakit ka nababas, nanggagaling sa'yo lahat eh. Ikaw yung gumawa niyan. Ikaw ang gumawa ng mababas ka, sa totoo lang. Kasi napakatahimik ang Pugong Biyahero eh. Wala talaga, as in wala. Tapos pagbintangan mo ng ganun, hindi yun. Para sa amin na nakasubaybay ng matagal ng panahon, tulad sa akin, anong year pa lang yun? Comment mo nga Sir Paul kung anong year yun. Hindi ko matandaan kung anong year yun. Dahil nung time na yon, dyan lang ako sa malapit, doon sa lugar na yon. Kasi ang North Cemetery na yan, at saka yung nabutas, napakalapit lang noon. Wala akong nakitang kalukuhan ang ginawa ng Pugong Biyahero. Sa totoo lang. Ang nakita ko, tumutulong na walang hinihinging kapalit. At saka na-relate ko lahat, lalo na nung nandyan na siya sa Davao. Parang na-relate ko ang sarili ko dahil nung nag-aaral kasi ako ng elementary,
ang mga kaklase ko, mga classmate ko ay mga katutubo. Yun yung mga kahalubilo ko from grade 1 to grade 2. So, kung baga yung ugali ng mga katutubo, yung mga style nila, yung pangkabuhayan nila, kapisado ko, alam ko. Kasi nakatira ako sa lugar nila. Doon kami nakatira. So, inaabangan ko palagi yung vlog ni Sir Paul. Simula noon nag-umpisa yan hanggang ngayon, pinapanood ko palagi yan. Hindi ako nagko-comments, basta manonood lang ako. Pero sa sitwasyon ngayon, medyo nadamay kasi lahat eh. Alam mo, Mambit, sa tingin ko, well, masabi natin na professional ka naman talaga eh. Sa tingin ko. Pero sa mga inaasal mo ngayon, lalo na doon sa, aywan ko, kung nagbabasa ka ng nababas ka, nawala ho yung pagka-professional mo doon eh. Na out of control ka na, sa totoo lang. Hindi ho maganda yon, hindi ho maganda yung mga inaasal mo doon, yung mga sinasabi mo. Ang pangit ho pakinggan. Alam mo ba, nasa social media tayo eh. Yung mga sinasabi mo doon, kung nababas ka man, sana naman kung nabas ka, kung sino yung nagbasa sa'yo, kung sa message yun, dapat message mo na lang sinagot. Huwag dito sa video. Ay sinagot mo sa video eh. Lalo ka tuloy napasama. Para sa side ko yun ha, aywan ko sa ibang nanonood, nakapanood sa'yo kung yun ang reaksyon nila. Pero para sa akin, hindi yung nagbasa sa'yo ang napasama, kung hindi ikaw. Sinasabi mo na naapektuhan yung mga pamilya mo dahil sa'yo eh. Dahil sa ginagawa mo, naapektuhan sila. At saka sa tingin ko naman, yung pamilya mo, hindi kasing ugali mo eh. Ito lang masabi ko sa'yo. Minsan panuorin mo yung video mo. Panuorin mo mula umpisa hanggang sa dulo. Mapansin mo yan kung anong ginawa mo. Message yung inano sa'yo tapos sinagot mo sa video. Hindi. Para sa akin, Paul, yun eh. Ikaw pa ang napasama. Kasi ang mga nanonood, hindi nila nakita yun. Kasi message sa iyo yun eh. Ikaw lang. Eh ngayon, ang sinagot mo, damay lahat. Kami mga supporter ni Sir Paul, nadadamay lahat. Dapat naman, nag-ano ka ng delikadesa kung ayaw mo nang mabas. Sinabi na ni Sir Paul, na okay na tayo, wala na tayong problema. Eh, ang ginawa mo, ewan ko sa'yo kung anong nasa isip mo. Tapos ang pinagsasabi mo, nasa military ka. Okay, nasa military ka. Good. May sinabi ka kasi na talagang Paul, ano yung mga sinasabi mong yun? Masakit yun eh. May sabi mo na nasa military ka. Ang mga military, hindi ko maniniwalang military ka kung gano'n ang asal mo eh. Kasi ang military ay disiplinado. Sa mga sinasabi mo, wala kang disiplina eh. Pasensya na po, ma'am ha. Pero sa tingin ko, nakakatanda ako sa'yo eh. Mas matanda ako sa'yo. Huwag naman sana, ma'am. Kung sa social media, ma'am, huwag tayo magsalita ng gano'n. Kasi hindi lahat na nanonood sa social media mga pareho nating may edad na. May nakapanood dyan ng mga bata.
Yung ugali mong pinapakita sa mga bata, sa mga generation susunod sa atin. Yung sinasabi mo na, hindi ka iiyak, hindi ka ibig sabihin, ang taas pala talaga ng mo, ang taas ng pride mo. Super. Super taas talaga ng pride mo. Pakinggan natin yung sinasabi mong iba. Meron ka sinasabi dito eh. Sarili ako. Kumbaga, may sarili akong mundo. Oh. Sa taas, kahit ako lang mag-isa. Honestly, I am a happy person. May sariling mundo ka nga. Ba't sa ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Anong ginagawa namin? Tama ka dun sa sinasabi mo na hindi mo kami kilala. Hindi din naman namin kilala ikaw kung sino ka eh. Pag magsalita ka sana, isipin mo na wala kang masagasaan. Na walang tao na masasaktan. Dinadamay mo lahat ng Napakinggan mo pa itong sinasabi mo. Lord, I am very sorry. Dahil nakapagsalita talaga si Mami, kilala ninyo ako pag ako ang dumana. Oh, yun. Okay yun. Na humingi ka ng sa Panginoon. Kaya lang, humingi ka ng sa Panginoon. Pero tinuloy-tuloy mo pa, lalo pang masama yung mga binibigkas mo eh. Para saan yun? Yung paghingi mo ng sa Panginoon. Sura kong iiyak? Ayun o, tingnan mo. Kasi sura kong iiyak? Tingnan mo yan ha, panoorin mo. Pakinggan mo yung sinasabi mo. Yan ba'y magandang salita na mapakinggan ng mga bata? Tanong ko lang sa'yo. Yung mga sinasabi mo, yan pakinggan mo. Andyan ba si Tsura ko ang mag-apologize? Ayan. Nagpapakilala ka lang talaga na naku po. Nagpakilala ka lang talaga na napakataas ang pride mo. Sa totoo lang. Look at me. Na ba si Tsura ko mag-apologize? Oh? Na ba si Tsura ni Mami na iiyak? To those people who know me very well. Yang sinasabi mong yan, ma'am. Okay, walang yun dahil mo yan eh. Decision mo yan eh. Pero sana naman, hindi mo pinaano dito sa social media. Kasi may mga batang nakapagpanood nito. Mayroon talaga. Kasi ang mga supporter ni Pugong Biyahero, mula bata, hanggang sa matanda yun. Ay kung napakinggan niya ng mga bata, sa tingin mo ba maganda yon? Yung sinasabi mong yan? O hindi ko naman sinabi na may kasalanan ka. Wala akong sinabing gano'n. Hindi ko rin sinabi ni Sir Paul na may kasalanan siya. Ang sa akin lang yung mga binitawan mong salita, masakit. Dahan-dahan naman tayo. Bago tayo magsalita, isipin naman natin kung anong kahinatnan o nakikinig. Sa social media kasi, biruin mo, buong mundo sa nakakaintindi ng pagsasalita mo. Hindi talaga maganda pakinggan. At isa pa na sana mapanood mo tong video kong ito, dahan-dahan naman. Lahat naman tayo nagkakamali. Oo, lahat tayo magkakamali. Walang taong perpekto sa totoo lang. Kung nagkamali man si Sir Paul, humingi na siya ng pasensya sa iyo. Dahil doon sa bagahe. Humingi na siya. Okay na yun. Na. Sabi nga niya, wala nang samaan ng loob, okay na. Nandito yung bagahe mo, intact, kumpleto lahat. Andyan lahat yung laman ng bagahe mo, may konting sira lang. Dahil sa tubig, nung binuksan, lahat na laman, kumpleto.
walang nawala. Maayos yung mga gamit na nasa loob ng bagahe mo. Okay na. So, may usapan na kayo. Okay na kayo doon. So, ang sabi nga ni Sir Paul nung time na yun, na ipamigay nga. Kasi yun naman talaga. Sa kanila, wala naman, hindi naman sila, aanhin naman nila. Sa tagal ko nang pinapanood sila, may kukunin sila. Kung may nakasulat na para sa kanila, kinukuha nila yon. Dahil para sa kanila eh. To refuse an offer is the big insult to the owner. Correct me if I'm wrong. Di ba? So, ikaw ang nag-offer ni Sir Paul na magpadala ka ng bagahe. Hindi pwedeng tanggihan ni Sir Paul. Bakit? May insulto ka, tama. Offer mo yun eh. Na magbigay ka ng tulong. Kung hindi tanggapin ni Sir Paul, may insulto ka. Lalo ka siguro magdadakdak. Di ba? So tama ang ginawa ni Sir Paul. Tinanggap yung ano mo. At saka yung kinukuha nila doon sa mga bagahe, may pangalan sa kanila. For PB Team, to Sir Paul, to Mang Ile, to Peter Paul. Mayroon nakasulat. Pinapakita pa sa sa kamera. Itong sa'yo, well, masabi natin, humingi na ng dispensa Sir Paul. Nagsabi na sa'yo, sorry. Kasi sa dami ng bagaheng dumating, ano ko talaga dyan, kasi itong noong 2023 talaga, dumagsa kasi talaga yung package, international, local, nagtambak talaga ang dumating diyan sa Pugong Biyahero sa Davao. Kitang-kita ko yun. Hindi mo naman kasi maano, Ma'am Bet, hindi mo maiano yung mga bagahe kung saan yung una, saan yung huli. Kasi magsabay-sabay yun. Magtambak yun. Kung nilagyan mo yung bagahe mo na ito ay emergency, kailangan pagdating ibigay ka agad, baka pwede. Pero hindi eh. Kasi bagahe, wala din sa isip mo yun eh. Basta lang pinadala mo kasi gusto mong tumulong. So doon, pinapasalamatan kita. Kasi nakakatulong ka. At saka ang mga tinutulungan ni Sir Paul, karapat-dapat. Wala akong nakitang tinulungan ni Sir Paul na hindi karapat-dapat. Gaya ng nasabi ko, yung mga tao na yan, na mga pinupuntahan ni Sir Paul, yan yung mga tao na kahalubilo ko noon. Nang nag-aaral pa ako ng grade 1 to grade 2. Napalayo lang ako sa mga taong yan 1972 dahil nag-no man's land sa amin yung kaguluhan. So napalayo ako sa kanila. Pero kumbaga, kapisado ko pa rin yung mga ano nila. Kung ano man ang kinalakihan ko, hindi ko nakakalimutan yun. Baka ikaw, nakalimutan mo na yung pinanggalingan mo, Ma'am Bet eh. Pansin ko lang ha. Huwag ko kayong magalit. Pansin ko lang yun. Tandaan po natin. Saan man tayo maparoon. Ano mang marating natin sa buhay. Tandaan po natin lagi. Ang paa natin ay lumalapat palagi sa lupa. Yan po ang pinaka-importante. Hindi po natin gayahin yung isang langaw na pumato lang sa ulo ng kalabaw. Akala din ng langaw, kalabaw na siya. Hindi ho yun. Mali po yun. Pasensya na ha. Pasensya na, Ma'am Bet. Ako po sa tingin ko naman, nakakatanda ako sa iyo. Pasensya na kung masabi kong gano'n.
Dahan-dahan ho tayo. Ipapamana po natin sa mga manunood sa social media ang paggalang sa bawat isa. Irespeto po natin ang bawat isa. Kung kung gusto natin na irespeto tayo ng kapwa natin, irerespeto din natin muna yung sarili natin. Nang sa ganon, irerespeto din tayo. Ako mataas ang respeto ko sa mga tao. Pero sa ginagawa mo, yung pagdadada mo sa video na in-upload mo sa wala na sa hulog yun. Dapat pinakinggan mo muna yung mga sinasabi mo. Concern lang ako sa mga bata na makakarinig sa mga sinasabi mo. Na mayroon palang tao na hindi marunong. Ano sinasabi mo? Apologize. Hindi marunong humingi ng pasensya. Wow. Saludo pa naman sana ako sa mga taga Cebu. Mga matatapang. Oh. Ang lahi ng Cebuano ay mga matatapang. May mga kasamahan ako sa trabaho, dati, taga Cebu yun. Ang babae. Siguro kilala mo yun, mga lahi nun. Isa sila sa pamilya ng mga Durano, Biligas. Kilala mo yun, dahil taga Cebu ka. 70s, 80s, mga Durano sa Cebu. Gaano kasikat yun? Gaano kakilalang tao yun sa Cebu? Alam mo yun. Pero yung nakasama ko na nila, napakabait. Huwag ka naman sanang ganyan. Mahiya tayo. Nakakahiya po. Wala na sana. Alam mo, wala na talaga eh. Kasi na si Sir Paul eh. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Sir Paul. Wala na eh. Para lang may sa'yo, na nagsasabi na si Sir Paul na walang nabawas sa bagahe mo, intact, kumpleto lahat. So, inano na nila yon dahil ready for bigay na yon sa bundok. Inaakyat na nila sana sa bundok yon. Anong ginawa mo? Nag-message ka ni Sir Paul. Ito, binasa ni Sir Paul. Palakihin to. Ito, no? Gusto ko lang para at least safe kung sasabihin. Ayun, ito sinabi yung ni Sir nabasa Paul. ko, ito yung katotohanan, may pinanggagalingan ako. Kahit sunugin nyo ang ibinigay ko at itapon pa. Wala na akong pakialam. Tama na alam ko na mga ugali nyo. Ayun. Sa tingin mo ba, ma'am, maganda yung message na yon? Hindi lang, tinatanong ko lang, inaano ko lang sa'yo. Maganda ba yung message na yon? Okay, baliktarin natin. Si Pugong Biyahero ngayon, ang nasa side mo. Ikaw yung nakatanggap nung ni Sir Paul. Sasabihin ni Sir Paul ng ganun sa'yo, anong magiging resulta? Anong magiging reaksyon mo? Matutuwa ka? Siguro naman hindi. Ipasunog mo sa kanya? Uwe, di nga. Ayan binasa ni Sir Paul. Kahit ako naman, hindi ko gagawin yun. Yung kasalanan mo, ipapasa mo sa kanya, kasalanan yun eh. Buisit yun eh. Sinusunog mo yung gamit, buisit yun. Tama yung ginawa ni Sir Paul. Bakit niya sunugin? Kung ipasunog mo, ibalik ko na lang sa'yo. Right decision yun. Hindi ko pwedeng ganun, ma'am.
Hindi lahat na panahon, hindi lahat na oras ay idaan natin sa tapang. Hindi ho kami mga matatapang. Suportan ni Sir Paul, wala pong matapang. Ewan ko sa kanila, yung iba. Pero tandaan mo, hanggang hindi ka titigil, hindi ka titigil sa pang ano ng mga suporter ni Sir Paul, aaraw-arawin ka namin. Oo. O kaya gumawa ka ng dahilan para makilala ka. Para mapag-usapan ka. Hindi natin alam. Hindi ko sinabi na ano. Hindi ko rin alam kung plano mo yun. Kasi po kung sa yung bagahe lang na yun, ayan na, nakita na, okay na. Kompleto, walang nawala. Binuksan, pinakita sa lahat, naka-live. Ako, pinanood ko yun mula umpisa hanggang matapos. Binilang, kompleto. Sabi ni Sir Paul, ma'am, okay yung ano. Pasensya na, kasi ganito. Nagkatamba ko, nagkapatong-patong. At least, andyan. Hindi na ano. At saka isa pa, sasabihin ko sa iyo. Si Sir Paul, hindi ho taga Davao. Hindi ho siya taga Davao. Pumunta lang siya ng Davao dahil sa misyon na makatulong. Tuwing December, uuwi ho yan. Uuwi yan sa kanila. Dahil may pamilya si Sir Paul. May mama, nandun siya sa ano, umuwi siya. Ibig sabihin, yung mga bagahe, dating nang dating yun dahil ang bagahe na nanggagaling dyan sa inyo, hindi ho yan nakarating kaagad. Ilang buwan yan. 4 months. Minsan pa nga aabot pa nga ng 6 months yan eh. Kasi nagpabagahe ako noon. Nung nasa Saudi ako, nagpabagahe ako. Nakarating na ako sa Pilipinas, yung bagahe ko hindi pa nakarating. O, di ba? So habang nandito sa Maynila si Sir Paul, may nagsidatingan na mga bagahe sa Davao. Kaya nang nasabi ko, hindi mo naman nilagyan ng emergency yung bagahe mo eh. Walang nakasulat tong emergency. Na kailangan pagdating ibigay ka agad. Wala hong ganon. So, masabi na natin na may pagkakamaling na ano, sila Sir Paul, dahil nga hindi nga naiano kaagad yung mga bagahe, sa dahilan nga na napakarami. Kitang-kita ko yun. Yung isang PB team, si Edito, yung Peking Bombay, hindi mo rin ano kasi yun dahil hindi ka naman nanonood ng ano ng Pugong Biyahero. Ginamit na nila yung sasakyan ni Peking Bombay, kinargahan ng mga bagahe. Puno yun. Bunggo. Yung sasakyan ni Edito. Napuno yun. Sa tingin mo ba, mapipili yung bagahe mo kung saan doon? Common sense na lang. Hindi din siguro. Kasi, sa dami eh. Sa dami. So, para sa akin, hindi ko rin masabi na kinakampihan ko Sir Paul ha. Hindi ko sinasabi sa iyo na kinakampihan ko ang PBT. Ang sa akin lang, umano lang ako sa tama. Na hindi walang kasalanan sila Sir Paul. Kasi sa dami ng bagahe. Ay, nung pagdiskarga noon, kung napunta sa ilalim yung sayo, yun ang dahilan. Napunta siya sa ilalim, siyempre, kahit ako naman, sa side ko. Kung akong kukuha, alam naman kukunin ko yung sa ilalim. Ikaw. Kung nagtambak-tambak yung mga bagahe, kukunin mo yung sa ilalim? Hindi nga. Real talk tayo. Hindi mo kukunin yung sa ilalim, yung nasa ibabaw kukunin mo. Pilipino tayo, gusto natin madali. Anong madali kunin? Sa ilalim, sa ibabaw. Siyempre sa ibabaw ka kukuha. Nagkataon ngayon, nasa ilalim yung bagahe mo. Hindi ka sana magsalita ng yung bang pakipag-usap ng makatao.
Yun sana. Total, nakausap mo naman Sir Paul. Siguro, kasi wala din naman sa kanya yung listahan. Kasi nga, sinabi na nga niya na yung na kay Mang Ili. At saka, si Mang Ili naman, kasama din naman niya kung aalis. So, asawa ni Mang Ili yung makatanggap. Babae yun. So, hindi naman makapagbuhat yun. So, ang mangyari doon, salpak lang ng salpak kung saan ilagay. Ganon. Sana naisip mo yun. At hindi ka na hindi ka na nagpadala ng message na yung pinarinig ko na binasa ni Sir Paul na susunugin. Doon ma'am, maling-mali na talaga yun. Sorry po. At saka may isa pa akong sa iyo. Yung sinasabi mo na ipatulpo mo si Pugong Biyahero. Ano ba, nananakot ka ba o hindi nga? Ipatulpo mo. Anong dahilan? Anong kaso ng Pugong Biyahero? Paano mo isumbong? Sa tingin mo ba bobo si Idol Rape? Matalino yun. Bago tatanggap ng sumbong yun, nagsusurveillance yun. Baka mapahiya ka. Hindi nga. At saka, ma'am, iwasan ho natin yung mga ganong ma'am. Please lang. May napanood pa ako. Hindi lang siguro ako magre-react. Kung mapanood nila yon, mas marami pa siguro mag-react. Mas marami pang magagalit sa iyo. Ako ma'am, wala. Hindi naman ako galit sa iyo. Hindi ako galit sa iyo. Sinasabi ko lang yung nararapat. Yung mga pinapakita mo sa video mo, na yung pinapakita mo yung sandal mo, kung magkano halaga, yung ribbon mo, kung magkano halaga. Hindi na dapat yun ma'am eh. Hindi na yung karapat dapat eh. Tingnan mo, maraming mag-react noon. Ako nga, hindi ko nga pinagmamayabang eh. Hindi nga ako nagmamayabang eh. Na itong sandal ko, ito vintage to. Kahit 1,000,000, hindi ko ibibinta to. Vintage to, gamit ko pa to. Suot-suot ko to nung nasa Hong Kong ako. Tapos, pumunta akong Macau. Kulang-kulang 1 taon ko doon sa Macau. Ito pa ang suot ko. Nag-China ako. 1 buwan din ako sa China. Nakatira ako ng China 1 buwan. Ito pa ang suot ko. Tama ka. Yung mga sinusuot mo, ang mahal yan eh. Hindi namin kaya yan. Lalo na ako. Sandal ko nga, hindi ko mapalitan. Marami kang sinasabi doon, ma'am, na yung kung parang minamaliit mo ang mga minamaliit mo kami. Okay lang. Wala tayong magawa. Kung saan ka masaya, doon ka. Basta kami, susuporta lang kami ni Sir Paul. Okay na kami doon. Wala ako kaming doon. At saka, napansin ko, wala din naman, hindi din naman Sir Paul, hanggang ngayon. Tuloy-tuloy din naman ang nila. So, kasi, siguro, masabi ko na pwede mong sabihin ng ganyan ngayon, mga sinasabi mo na out of order na, kung si Sir Paul nangatok sa pintuan mo, hinihingi niya sa'yo na magpadala ka ng package, tapos nagkaganon, yun, pwede mo gawin yan. Pero, ikaw yung kusang loob na hinanap si Pugong Biyahero, si Sir Paul, kinausap mo na magpadala ka ng bagahe para ipamigay. Wala hong karapatan si Paul na tatanggi.
to refuse an offer is a big insult to the owner. Dahil kung hindi din naman niya tatanggapin yon, maiinsulto ka, magagalit ka. So, tinanggap niya. Tinanggap niya na may papasalamat pa sa'yo. Hindi ako magkamali doon. Pinapasalamatan ka pa. Dahil sa lahat na nagpadala ng bagahe ni Sir Paul, pagbukas niyan, bago tapusin ang vlog, nagpapasalamat yan. Kung sinong Poncio Pilato yung nagpapadala, binabasa yun. Hindi mo kasi hinintay. Hindi ka nakapaghintay ng tamang panahon. Sana naman, mapanood mo tong video ko at sana tigilan mo na. Tumigil ka na sa kakasagot ng mga baser dahil dadami yan talaga. Maraming concern. Marami talaga magtanggol kay Sir Paul. Sasabihin ko sa iyo yan. Kasi ako hindi ako hindi ako nakikisawsaw sa mga problema ngayon, hindi. Naano lang ako doon sa mga sinasabi mo dahil sa mga bata na makapanood sa mga sinasabi mo. Hindi ka iiyak. Hindi ka marunong humingi ng paumanhin. Well, sa'yo na lang sana yun. Sa'yo na lang yun. Sana huwag mong ipaparinig sa mga kabataan. Kawawa sila. Kung may kabataan o may batang nakikinig sa iyo, tapos sundin yung sinasabi mo na hindi marunong humingi ng paumanhin kung nagkaka-problema, kung may konting anong ugali yun. Pangit yun. At hindi ko na lang habain to dahil mahaba na, kalahating oras na mahigit. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Pasensya na po kayo kung ang pagsalita ko ay hindi, kasi hindi talaga ako marunong. Hindi ko marunong dito ha. Pasensya na kayo. Napilitan lang talaga ako kahit paano bigay man lang ako ng kaunting ni Ma'am Bet. Ma'am Bet, huwag ho kayong magalit. Huwag na ho. Huwag ho na, iwasan mo na yung sagutin yung mga yung mga nang babasa sa'yo. Kung may nang babasa sa'yo sa message, sagutin mo na lang ng message. Huwag mo nang iire. Huwag mo nang sa ire. Bahala na kayo doon, magmurahan kayo doon sa message, sa comments. Huwag mong kasi pangit pakinggan. Parang maisip natin na wala tuloy tayong mga pinag-aralan lahat. Napansin ko, sa halip na yung nag-message sa iyo ng ganun ay piso lang sana ang halaga niya. Mataas sana ang halaga mo eh. Kaya lang nung pinatulan mo, ikaw tuloy ngayon ang nagiging 5 duling. Sa totoo lang. So peace na tayo, wala na tayong tama na. Wala na Maraming salamat po sa lahat na nanonood. Sa'yo, sa buong PB team, Sir Paul, sa lahat ng mga mo, sa mga followers mo, sana tigilan na yung pangbabas, para titigil na rin si Ma'am Bet. Sana magkaisa na tayo. Huwag na tayong pangit yung may kaguluhan. Hindi at saka lang. Ma'am Bet, sana ibaba na natin yung pride natin. Kung okay lang naman. Alam ko pride lang yan eh. Kasi kung walang pride ang bawat isa, walang gulo ang buong mundo. Ang nakapagpagulo sa buong mundo, pride lang yun. Labanan natin. Alam ko naman si Sir Paul, wala namang pride si Sir Paul eh. Wala sa kanya yun. At saka nasabi na niya na peace na. Wala nang Kaya lang, nag-message ka pa kasi. Nag-message ka pa ng ganon. Yun. Kumbaga, wala na sanang apoy. Sinindihan mo gasolina eh.
So, okay lang. Tama na tayo doon, okay na, peace na lahat, wala na sana, wala nang kaguluhan. Maraming salamat sa lahat, hanggang dito na lang. God bless all. Bye-bye.